Narito tayo sa isang luma at mala-Soviet na apartment sa labas ng Almaty, Kazakhstan. Ang realidad na bumabalot sa isang pamilya ay kasing lamig ng tanawin ng taglamig sa labas ng bintana. Alina, kailangan mong magdesisyon. Wala na tayong ibang paraan. Sa mga salitang iyon ng kanyang ina, napayuko ang dalaga. Hawak ng kanyang mga kamay, ang litrato ng isang lalaking Pilipino na kararating lamang. Ang bida ng ating kwento ngayon ay tungkol sa isang dalagang Kazakh na hindi pa kailanman umalis sa kanyang bayan, ngunit sa araw na ito, napagdesisyonan niyang magpakasal sa isang lalaking Pilipino na hindi pa niya nakikita upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Mayroon siyang mga pangarap, ngunit kinailangan niyang isuko ang lahat dahil sa biglaang pagkakasakit ng kanyang ama at sa lumalalang kalusugan ng kanyang ina. Makalipas ang isang taon, nang bumisita si Alina sa kanyang bayan sa Kazakhstan kasama ang kanyang asawa, napaluhod na lamang at napahagulgol ang kanyang mga magulang nang makita ang itsura ng kanilang anak. Ano nga ba ang mga nangyari sa pamilyang ito? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Ang inyong subscription, likes, notification settings, at membership ay malaking tulong sa akin. Ako si Alina. Ipinanganak ako sa isang maliit at probinsyanong bayan na tinatawag na Karakol. Isa iyon sa mga pinakamahihirap na rehiyon sa Kazakhstan. Ang aking ama, walang gaanong pinag-aralan, ay mag-isang nagpunta sa Almaty, ang dating kabisera, upang magtrabaho bilang isang construction worker. Ang paggising ng alas 5 ng umaga at pagtatrabaho hanggang gabi ay naging pang-araw-araw na gawain ni Papa. Si Mama naman, na mula sa isang malayong baryo na kahit pangalan ay di pamilyar, ay inialay ang kanyang kabataan sa isang maliit na pabrika ng damit. 12 oras bawat araw na nakaupo sa harap ng makina ng pananahi ang naging buhay niya. Iyon ang kabuuan ng aming pamilya. Hindi kami mayaman, pero magkakasama kami, at sapat na iyon para maging masaya. Ang mga sandaling magkakasama kaming tatlo sa aming maliit na apartment para kumain ng hapunan ang pinakamahalagang oras para sa akin. Noong tagsibol ng aking ika, 15 na kaarawan, nag-apply si Papa sa isang proyekto ng pagtatayo ng isang minahan sa ibang probinsya dahil sa pangako ng malaking sahod. Gusto niyang bigyan kami ng mas magandang buhay. Gusto kong bilhan si Alina ng magagandang damit at gusto ko ring makapagpahinga na ang mama mo, sabi niya. Delikado ang trabahong iyon, ngunit malaki raw ang bayad. Hindi nag-atubili si Papa. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit, 3 buwan pa lamang siya sa trabaho, nakaranas siya ng isang malaking aksidente. Gumuho ang mga bakal sa construction site at tumama ito sa likod ni Papa. Nang isugod siya sa ospital, umiling na lamang ang doktor. Malubha ang pinsala sa kanyang gulugod. Posibleng hindi na siya makalakad habang buhay. Mula sa araw na iyon, tuluyang nagbago ang takbo ng aming buhay. Hindi na makabangon si Papa mula sa kanyang kama at lalong bumigat ang pasanin sa balikat ni Mama. Nawala na rin ang kakarampot naming kita at ang aming pamilya ay napunta sa bingit ng kahirapan. Pagkatapos ng klase, agad akong umuuwi ng bahay. Marami akong kailangang gawin bago pa man makauwi si Mama mula sa pabrika. Tumatanggap ako ng mga tahiin mula sa mga kapitbahay at nagluluto ako ng pagkain para ibenta sa palengke. Nagpiprito ako ng potato pancakes at nauupo sa isang sulok ng palengke para ibenta ito. 50 tingi bawat isa. Madalas, maghapon akong nakaupo ngunit iilan lamang ang nabibili. Tinitingnan ng mga tao ang pagkain ko at umiiling habang naglalakad palayo. Masyadong mahal. Pwede namang gawin sa bahay. Yumuyuko na lamang ako sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon. Naging responsibilidad ko na rin ang masusing pag-aalaga kay Papa na nakahiga lamang sa kama. Ang pag-aayos ng kanyang unan, ang pagpunas sa kanyang katawan ng maligamgam na tuwalya, ang pagtulong sa kanyang pagdumi, at ang pagpapainom sa kanya ng gamot. Iyon ang naging araw-araw kong buhay. Para sa isang 15 taong gulang na dalaga, ito ay isang napakabigat na pasanin, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Si Papa ay nakahiga lamang buong araw at nakatingin sa kisame. Minsan, hahawakan niya ang aking kamay at sasabihin, "Alina, patawarin mo ako." Walang kwenta si Papa. Sa tuwing sinasabi niya iyon, gusto kong umiyak, ngunit pinipigilan ko.
Alam kong mas malulungkot si Papa kapag umiyak ako. Sa paaralan, nag-uusap ang mga kaibigan ko tungkol sa kanilang mga bagong damit. Nag-uusap sila kung sino ang mas maganda at mas sikat. Kwento tungkol sa kung saan sila pumunta noong weekend, kung anong pelikula ang napanood nila, o kung saan sila maglalakbay sa bakasyon. Para sa akin, ang mga kwentong iyon ay parang galing sa ibang mundo. Wala akong weekend o bakasyon. Araw-araw ay pare-pareho. Paaralan, bahay, at bahay ulit. Iyon lang ang paulit-ulit. May ilang kaibigan na alam ang kalagayan ko at hinahatian ako ng kanilang baon. Alina, luto ito sa bahay. Kainin mo. Si Natasha, palagi niyang ibinibigay sa akin ang kalahati ng kanyang baon. Sa tuwing ginagawa niya iyon, nagpapasalamat ako pero nahihiya rin. Gusto ko ring may maibigay sa mga kaibigan ko, pero wala akong maibigay. Ngunit karamihan sa mga kaklase ko ay tinutukso ang aking marungis na itsura. Tingnan niyo ang damit niya. Kailan kaya huling nilabhan? Parang mabaho. Alina, mahirap daw kayo. Naririnig ko ang mga salitang iyon, ngunit wala akong masabi. Wala akong lakas para magpaliwanag at kahit magpaliwanag ako, walang magbabago. Yumuyuko na lamang ako at nagtitiis. Magiging maayos din ang lahat. Darating ang araw, makakatawa rin ako tulad ng mga kaibigan ko. Ganoon ko na lamang kinukumbinsi ang aking sarili. Nang maging high school student ako, may kakaiba akong naramdaman. Para bang unti-unting namamanhid ang aking mga emosyon. Hindi ako masaya paggising sa umaga, at takot akong sumapit ang kinabukasan kapag natutulog sa gabi. Tila nakalimutan ko na kung paano ngumiti, at lahat ng bagay ay parang walang kabuluhan. Kapag tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang walang buhay kong mukha. Mula noon, hindi na rin ako umiiyak. Isang pakiramdam ng kawalan. Isang kahungkagan na walang maramdaman. Nalaman ko kalaunan na sintomas pala iyon ng depresyon. Ngunit noon, wala akong pagpipilian. Wala kaming pera o oras para pumunta sa ospital. Hindi ko alam kung ano ang depresyon at hindi ko alam na ito ay isang sakit na kailangang gamutin. Ang paulit-ulit na pag-aaral at gawaing bahay ang bumubuo sa aking mundo. Ang pagkakaroon ng sariling buhay o libangan ay isang pangarap na hindi ko maabot. Ang pagtitiis sa bawat araw ay sapat ng nakakapagod. Bago matulog sa gabi, iniisip ko, bukas ay magiging katulad lang din ng ngayon. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, habang buhay na yata akong ganito. Dahil sa mga isiping iyon, parang hindi ako makahinga. Isang araw, nagsalita ang aming homeroom teacher tungkol sa aming mga pangarap sa hinaharap. Ano ang gusto ninyong maging sa hinaharap? Anong uri ng tao ang gusto ninyong maging? Sa tanong na iyon, sa unang pagkakataon, napaisip ako, ano nga ba ang gusto kong gawin? Anong uri ng tao ang gusto kong maging? Sumagot ang mga kaklase ko. Gusto ko pong maging doktor. Gusto ko pong maging guro. Gusto ko pong maging negosyante. Tinitingnan ko ang mga kaibigan kong iyon. At naiinggit. Naiinggit ako dahil mayroon silang mga pangarap. Tinanong ako ng guro. Alina, ikaw? Nag-atubili ako. Ano ang dapat kong sabihin? Dahil sa isipang basta't hindi magutom, ang pumasok sa isip ko ay tinapay. Mainit at mabangong tinapay, ang amoy ng bagong lutong tinapay, at ang mga taong masayang kumakain nito. Sa mahinang boses, sumagot ako. Gusto ko pong maging isang panadero. Baker. Nagtawanan ang mga kaklase ko. Panadero? Ano yon? Tagagawa ng tinapay? Bagay kay Alina. Namula ang aking mukha, ngunit ipinangako ko sa aking sarili, gusto kong maging isang panadero. Isang panadero na nagpapasaya at nagbubusog sa lahat. Pakiramdam ko, ang pangarap na iyon ay hindi kayang agawin ni Numan, ngunit wala akong oras o pera para mag-aral. Bukod pa roon, ang isang pagkakamali ay nangangahulugan ng panganib sa aming kaligtasan. Hindi ko kayang sumubok ng kahit ano. Ang tuition fee sa isang baking school ay mas mahal pa sa isang taon kong gastusin. Noon ko nalaman na kailangan mo rin ng pera para mangarap. Gayunpaman, naniwala ako ng walang katiyakan. Darating ang araw,
magiging panadero ako. Siguradong mangyayari iyon. Ang pangarap na iyon ang tanging pag-asa na nagpapatatag sa akin. Bago matulog sa gabi, ipinipikit ko ang aking mga mata at iniisip ang aking sarili na nakasuot ng puting uniforme ng panadero at nagluluto ng tinapay. Ang aking sarili na may malawak na ngiti habang nag-aabot ng tinapay sa mga tao. Ang aking sarili na nagpapatakbo ng isang maliit na panaderya at minamahal ng mga tao sa aming lugar. Ang imahinasyong iyon lamang ang nagpapanatili sa akin na mabuhay nang dumating ang taglamig, lalong naging malamig at mapanglaw ang Almaty. May mga araw na bumabagsak ang temperatura sa 20 degrees Celsius. Sa aming bahay na kailangang magtipid kahit sa pampainit, natutulog akong balot sa makapal na kumot. Ang aking hininga ay nagiging puting usok at naninigas sa lamig ang aking mga kamay at paa. Rinig ko ang ubo ni Papa buong gabi at si Mama ay palaging pumapasok sa pabrika pagsapit ng alas 5 ng umaga. Sa madilim na umaga, naririnig ko ang pag-alis ni Mama, ngunit nagkukunwari akong tulog. Ayokong mag-alala pa siya. Isiniksik ko ang mga ginusot na dyaryo sa siwang ng bintana para harangin ang malamig na hangin. Habang tinitingnan ko ang aking mga magulang, iniisip ko, kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ngunit bago pa man ako maging 20 taong gulang, napakaliit at walang lakas ko. Wala akong magawa. Minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang walang buhay kong mga mata. Ito ba ako? Posible bang magmukhang ganito katanda ang isang dalaga? Natatakot ako sa sarili kong itsura. Isang araw ng taglamig, hindi pa natatagalan mula nang makapagtapos ako ng high school. Malakas ang buhos ng nyebe. Puti ang lahat sa labas ng bintana at malakas ang ihip ng hangin. Matagal nang hindi dumadalaw ang aking tiyuhin, ngunit bumisita siya sa aming bahay. Siya ang nakababatang kapatid ni Mama at may maliit na restaurant sa Almaty. Medyo mas maayos ang kanilang kalagayan kaysa sa amin. Tiningnan ng tiyuhin ko si Papa na may awa sa kanyang mukha at pagkatapos ay tinawag ako. Alina, halika rito sandali. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, Alina, may isang pabrika ng tinapay sa Almaty na naghahanap ng apprentice. Gusto mo bang subukan? Halos walang sweldo, pero isang pagkakataon ito para matuto. Nang marinig ko iyon, nanlaki ang aking mga mata. Pabrika ng tinapay, isang pagkakataon para maging panadero, para itong isang biyaya mula sa langit. Bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga po, Tito, pwede po ba akong pumunta doon? Tanong ko ng may pananabik. Tumango ang tiyuhin ko. Oo, kilala ko ang may-ari ng pabrika. Pwede kitang gawan ng recommendation letter. Pero Alina, kailangan mo ring magsikap. Kailangan mong magsulat ng magandang self-introduction. At kailangan mo ring pumasa sa interview. Tumango ako. Kaya ko po, gagawin ko po ang lahat. Dahil wala akong ibang magawa. Inisip ko na ito na ang pagkakataon para baguhin ang aking buhay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Magtatrabaho sa pabrika ng tinapay. Matututo gumawa ng tinapay. Magiging isang panadero. Ang mga isiping iyon lamang ay sapat na para mapuno ng saya ang aking puso. Makalipas ang ilang araw, nagsimula akong magsulat ng aking self-introduction. Sa isang lumang kwaderno, isinulat ko ito ng maingat gamit ang lapis. Isinulat ko ng tapat ang aking sitwasyon at kinalakhan. Ipinanganak po ako sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama ay nakahiga dahil sa isang aksidente, at ang aking ina ay nagtatrabaho sa pabrika. Mula pagkabata, inalagaan ko na ang aking pamilya, ngunit hindi po ako sumuko. At sa huli, isinulat ko, gusto ko pong maging isang panadero para matikman ng lahat ang masarap na tinapay. Gusto kong lumikha ng isang mundo kung saan walang nagugutom. Gusto kong magpasaya ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang pirasong tinapay. Tulad noong ako ay nagugutom noong bata pa, gusto kong magbahagi ng mainit na tinapay sa mga taong nagugutom. Nang matapos kong isulat ang aking self-introduction, napaiyak ako. Ito ang tunay kong nararamdaman. Ito ang tunay kong gustong gawin. Makalipas ang isang linggo, pumunta ako para sa interview.
Isinuot ko ang pinakamalinis kong damit. Kahit luma na at kupas, iyon na ang pinakamainam na meron ako. Ang pabrika ng tinapay ay nasa labas ng Almaty. 2 beses akong sumakay ng bus para makarating doon. Nang buksan ko ang pinto ng pabrika, naamoy ko ang tinapay. Isang mabango at matamis na amoy. Habang naaamoy ko iyon, naisip ko, gusto kong magtrabaho dito. Gusto kong matuto gumawa ng tinapay dito. Ang Human Resources Manager ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Binasa niya ang aking self-introduction at tiningnan ako. Alina, ikaw ba mismo ang sumulat nito? Opo, ako po. Sandaling nanahimik ang manager at sinabing, naramdaman ko ang iyong sinseridad. Tinatanggap ka na namin. Nalaman ko kalaunan na naantig daw siya sa aking katapatan. Nang marinig ko iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may nakaintindi sa aking tunay na nararamdaman. Pauwi. Hindi ako tumigil sa pagngiti. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa daan, pero wala akong pakialam. Masaya ako. Ang unang araw ko sa pabrika ng tinapay ay hinding-hindi ko malilimutan. Kailangan kong pumasok ng 6:00 ng umaga. Nang maaga akong dumating sa pabrika, sumalubong sa akin ang amoy ng nilulutong tinapay. Napakabango. Ito ang amoy na araw-araw kong maaamoy. Ito ang trabahong gusto kong gawin. Malugod akong tinanggap ng mga senior na empleyado at nagsimula akong matuto isa-isa. Ang paraan ng pagmamasa ng harina, ang pagkontrol sa dami ng tubig, ang tamang oras ng pagpapaalsa, lahat ay bago at masaya para sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ginagawa ko ang isang bagay na gusto ko talaga. Masaya ako kahit na may masa ng harina sa aking mga kamay, at masaya ako kahit na nasa harap ako ng mainit na oven. 10 oras akong nagtatrabaho araw-araw, ngunit hindi ako napapagod. Sa halip, makalipas ang 6 na buwan, natutunan ko na ang mga pangunahing kaalaman at nagsimula na akong matuto ng mga mas komplikadong teknik, ang maselang pagkontrol sa temperatura ng oven, ang prinsipyo sa likod ng pag-alsa ng tinapay, at ang iba't ibang uri at katangian ng tinapay, baguette, croissant, loaf bread, anpan. Bawat uri ng tinapay ay nangangailangan ng iba't ibang kasanayan. Palaging pinupuri ng aking supervisor ang aking kasipagan sa pag-aaral. Si Alina ay talagang masipag. Mas mabilis siyang matuto kaysa sa inaasahan at magaling din ang kanyang mga kamay. Sa tuwing nakakatanggap ako ng papuri, masaya ako. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay mayroon akong isang bagay na magaling ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kinikilala ako ng isang tao. Ang pakiramdam na ako ay isang taong may halaga. Napakasarap sa pakiramdam. Isang araw, ipinatawag ako ng aking supervisor sa kanyang opisina. Kinabahan ako. May nagawa ba akong mali? Baka tanggalin na ako sa trabaho. Dahil sa mga isiping iyon, pinagpawisan ang aking mga kamay. Ngunit iba ang sinabi ng supervisor. Alina, ang kumpanya natin ay may programa kung saan 2 empleyado bawat taon ang binibigyan ng libreng suporta sa edukasyon. Ipinapadala namin sila sa isang professional baking school. Isang taong kurso ito at sagot ng kumpanya ang lahat ng matrikula. Gusto kitang irekomenda. Ano sa tingin mo? Nang marinig ko iyon, halos maiyak ako. Talaga po? Talaga pong ipapadala ninyo ako. Ito na ang tunay na pagkakataon para maging isang panadero. Isang himala ito. Paanong ang isang tulad ko ay magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Nanginginig ang boses kong sumagot. Salamat po. Maraming salamat po. Galingan ko po. Ngumiti ang supervisor at sinabing, Alina, karapat-dapat ka. Dahil ikaw ang pinakamasipag sa lahat. Kasama ang isa pang empleyado, nakapasok ako sa isang professional baking school. Ito ay isang taong vocational course. Isang kurso kung saan makakakuha ako ng opisyal na sertipiko bilang isang panadero. Hindi ako tumatanggap ng sweldo, ngunit mayroon akong maliit na allowance. 70,000 tenge bawat buwan. Kulang na kulang ito para sa aming gastusin, ngunit kahit paano ay nairaos namin ang aming pamumuhay. Umiyak si Mama nang malaman niyang mag-aaral ako. Ang anak ko, mag-aaral. Mag-aaral sa eskwelahan. Ipinagmamalaki kita.
Tumango rin si Papa, habang nakahiga sa kama. Magaling, Alina. Abutin mo ang iyong pangarap. Hinding-hindi ko malilimutan ang itsura ng aking mga magulang sa araw na iyon. Noon ko nalaman kung gaano kasaya para sa kanila ang makitang nag-aaral ang kanilang anak. Ang buhay ko sa eskwelahan ang pinakamasayang panahon sa aking buhay. Araw-araw, may bago akong natututunan. Ang paggawa ng French bread, cake decorating, paghawak ng tsokolate, at kahit sugar crafting. Pinuri ng mga guro ang aking dedikasyon at naging isa ako sa mga natatanging estudyante. Alina, may talento ka talaga. Magaling ang iyong mga kamay at iba ang iyong puso para sa paggawa ng tinapay. Sa tuwing nakakatanggap ako ng papuri, sa unang pagkakataon, nalaman ko kung ano ang pakiramdam na mapuri sa aking buhay. Mayroon din pala akong kayang gawin. May halaga rin pala ako. Nagkaroon din ako ng mga kaibigan sa eskwelahan. Lahat sila ay mahilig sa tinapay. Tuwing tanghalian, nagkakasama kami at nag-uusap tungkol sa tinapay. Kung aling tinapay ang masarap, kung aling teknik ang mahirap, masayang-masaya akong nakikipagkwentuhan sa kanila. Malapit nang matapos ang isang taong kurso. Isang buwan na lamang bago ang graduation. Nagsimula na akong mangarap ng isang magandang kinabukasan pagkatapos ng pag-aaral. Ang mga nakapagtapos sa aming eskwelahan ay binibigyan ng mas malaking sahod ng kumpanya, 70,000 tenge bawat buwan, higit doble sa kasalukuyan kong kinikita. Sa perang iyon, mas mapapagamot ko si Papa at makakapagpahinga na rin si Mama. Inisip kong sa wakas ay makakahinga na rin kami ng maluwag. Nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kaibigan kung saan kami magtatrabaho pagkatapos ng graduation. Gusto kong magtrabaho sa isang hotel bakery. Gusto kong magtayo ng sarili kong maliit na panaderya. Napakasaya ko, posible palang gumanda ang buhay. Pagkatapos ng paghihirap, may kaligayahan. Isang araw, pauwi ako galing sa klase. Natuto kami ng chocolate crafting sa araw na iyon. Pinuri ng guro ang aking gawa. Alina, napakagaling ng iyong gawa. Ito na ang gawin mong graduation project. Masaya ang pakiramdam ko. Habang nasa bus pa uwi, tumunog ang aking cellphone. Ang tiyuhin ko. Alina, umuwi ka kaagad. Inatake ang papa mo. Nanginginig ang kanyang boses. Nagdasal ako na sana ay walang masamang nangyari habang sumasakay ako ng taxi. Nanginginig ang buong katawan ko. Sana po ayos lang siya. Sana po. Papa. Sana po. Pakiusap ko sa taxi driver na bilisan. Nanginginig din ang aking boses. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Mama at ang aking tiyuhin sa hallway. Putlang-putla ang mukha ni Mama. Kitang-kita ang bakas ng luha. Lumabas ang doktor. Seryoso ang mukha ng doktor na nakaputing gown. Cancer sa atay. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Malala na. Kailangan niyang maoperahan kaagad. Ang bayad sa operasyon ay 1.5 milyong tenge. Gumuho ang mundo ko. 1.5 milyong tenge. Isang halaga na hindi namin kayang ipunin kahit 2 taon kaming magutom. Ang aking ama, na laging masama ang pakiramdam sa likod at idinadaan na lamang sa alak ang hirap ng buhay habang nakahiga, ay nasuring may cancer. Para bang kulog na sinundan ng kidlat, makalipas ang ilang araw, si Mama naman ang bumagsak. Nakatanggap ako ng tawag na hinimatay siya habang nagtatrabaho sa pabrika. Muli akong tumakbo papuntang ospital dahil sa matagal na panahong mabigat na pagtatrabaho sa pabrika ng damit. Naapektuhan ang kanyang mga braso at binti at lumala ang sintomas ng kanyang slipped disc. Sinabi ng ospital na kailangan niyang maoperahan kaagad. Kung hindi, baka hindi na siya makalakad. Ang bayad sa operasyon, 800,000 tenge. Nang marinig ko iyon, napaupo na lamang ako. Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan nagsisimula pa lamang akong makakita ng pag-asa? Bakit napakalupit ng tadhana? Kung kailan magsisimula na sana ang magagandang araw? Isang buwan na lamang bago ang graduation. At sa sandaling iyon, natanggap ko ang pinakamasaklap na balita. Habang lumuluha, pumunta ako sa eskwelahan at nagpasa ng aking withdrawal form. Pinigilan ako ng aking guro. Alina, 1 buwan na lang at gagraduate ka na, bakit ka titigil?
umiling na lamang ako. Kailangan kong magtrabaho kaagad para buhayin ang aking pamilya. Kailangan kong maipon kaagad ang pampagamot ng aking mga magulang. Ang realidad na kailangan kong isuko kahit ang pangarap na iyon ay napakasakit. Muli akong nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Hindi talaga pwedeng mangarap ang mahihirap. Ang pag-asa ay para lamang sa mayayaman. Habang papalabas ng gate ng eskwelahan, lumingon ako. Paalam, pangarap ko. Paalam, pagiging panadero. Mukhang hinding-hindi na kita maaabot. Nang araw na umuwi ako matapos huminto sa pag-aaral, umupo akong mag-isa sa aking kwarto at umiyak. Umiyak ako ng malakas. Umiyak ako ng buong lakas. Gusto kong matanggap ang aking diploma. Gusto kong maging isang panadero. Bakit hindi pwede sa akin? Bakit sa akin lang hindi pwede? Ngunit napakalupit ng realidad. Ang pangarap ay isang luho para sa mga mahihirap. Basa ng luha, ang aking unan. Nabalitaan ng aking tiyuhin at tiyahin ang nangyari at pumunta sila sa aming bahay. Umupo kami sa sala at nag-usap, ngunit napakabigat ng atmosfera. Ang pampaopera ni Papa, ang pampagamot ni Mama, at ang aming pang-araw-araw na gastusin. Kahit anong kalkula ang gawin namin, walang lumalabas na solusyon. Napag-alaman namin na imposibleng matugunan ang gastos sa operasyon at pamumuhay sa normal na paraan. Sa aming kalkulasyon, kailangan namin ng hindi bababa sa 2.5 milyong tenge. Isang napakalaking halaga, isang pera na hindi namin kayang ipunin habang buhay. Matagal na katahimikan, isang mabigat na katahimikan, walang nangahas magsalita. Lumabas ang aking tiyuhin para manigarilyo at bumalik. Pagkatapos, maingat siyang nagsalita. Alina, mayroong tinatawag na international marriage. Pwede kang makatanggap ng malaking pera bilang dote. Nang marinig ko iyon, nanigas ang buong katawan ko. International marriage? Ano po iyon? Nagpatuloy sa pagsasalita ang tiyuhin ko. Pagpapakasal sa isang dayuhan. Karaniwan, mga lalaking Pilipino o Tsino. Nagbabayad sila ng dote para magkaroon ng asawa. Wala na tayong ibang paraan. Imposibleng maipon ang perang ito sa normal na paraan. Alina, ikaw ang makakapagligtas sa iyong pamilya. Umalingaw-ngaw sa aking tainga ang mga salitang iyon. Ibebenta niyo ako? Ipapaubayan niyo ako kapalit ng pera? Umiiyak na sinabi ni Mama. Alina, patawarin mo si Mama. Patawad talaga, pero wala na tayong ibang paraan. Mamamatay na ang papa mo. Mukhang hindi na rin ako makakagalaw. Kapag pareho kaming namatay, anong gagawin mo? Habang naririnig ko ang nanginginig na boses ni Mama, napayuko ako, malamig ang kanyang mga kamay. Hinawakan ko ito ng mahigpit dahil wala na akong pag-asa o pangarap, tumango ako na parang kumakapit sa patalim. Sige po, gagawin ko po. Ako na po ang gagawa. Sa sandaling iyon, inisip kong tapos na ang buhay ko. Ang pangarap ko, ang kinabukasan ko, lahat ay tapos na. Ngunit kailangan kong iligtas ang aking pamilya. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ang aking mga magulang. Ikinonekta ako ng aking tiyuhin sa isang international marriage agency sa Pilipinas. Nalaman kong karaniwan pala ang ganitong pangyayari. Mga mahihirap na babaeng Kazakh na nagpapakasal sa mga dayuhan kapalit ng pera. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga litrato at profile, mga litrato ng iba't ibang lalaki. Pilipino, Tsino, Hapon. Kabilang sa kanila ay isang lalaking Pilipino na nagngangalang Paolo. Nasa kalagitnaan ng 30s, nakatira sa Quezon City, at isang empleyado sa isang IT company. Sa litrato, mukha siyang ordinaryo. Hindi gwapo, hindi rin pangit. Isang ordinaryong tao lang. Tiningnan ko ang litratong iyon at wala akong naramdaman. Isa lamang siyang estranghero. Habang buhay kong makakasama ang taong ito, magiging asawa niya ako? Hindi ko maisip. Wala akong pakialam kung sino ang magiging asawa ko. Ang nasa isip ko lamang ay ang pampaopera at panggastos ng aking mga magulang. Nagpakita sa akin ang ahente ng ilang profile. Itong lalaking ito, nag-aalok ng $10,000. Itong isa, 1,2,000.
Ngunit naging agresibo ako sa paglapit kay Paulo na nag-alok ng pinakamataas na dote. $15,000, nakatumbas ng humigit kumulang 3.5 milyong tenge. Isang napakalaking halaga. Sa perang iyon, maililigtas ko ang aking mga magulang, sinabi ng ahente. Medyo maselan ang lalaking ito. Gusto niya ng magandang babae. Sumagot ako, gagawin ko po ang lahat. Sisiguraduhin kong ako ang pipiliin niya. Nang una kong makausap si Paulo sa video call, ngumiti siya ng may pagkailang at bumati. Hello! Nice to meet you. Pilit akong ngumiti. Mukhang interesado siya sa aking itsura at sa aking pagiging agresibo. Sinabi ko ang mga inihanda kong salita. Ako po si Alina. Galing po ako sa Kazakhstan. Gusto ko pong pumunta sa Pilipinas. Tumango si Paulo at nagtanong, bakit mo gustong pumunta sa Pilipinas? Nagsinungaling ako. Gusto ko po ang kultura ng Pilipinas. Gusto ko pong magpakasal sa isang Pilipino. Habang nag-uusap kami, patuloy kong iniisip, itong tao na ito ang magiging asawa ko. Habang buhay ko siyang makakasama. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang ahensya. Pinili ka ni Paulo bilang kanyang magiging asawa. Congratulations! Pumasok na ang dote. $15,000 o 3.5 milyong tenge. Habang tinitingnan ko ang numerong iyon sa aking bank account, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Ito ba ang halaga ko? Ibinenta ba ako sa halagang ito? Ang buhay ko ba ay ipinagpalit sa 3.5 milyong tenge? Ngunit wala akong oras para isipin iyon. Agad kong ginamit ang pera para sa pagpapagamot ng aking mga magulang. Ang operasyon sa cancer ni Papa, ang operasyon sa slip disc ni Mama, at ang aming pang-araw-araw na gastusin. Mabilis na naubos ang pera. Pagkatapos magbayad sa ospital, may natirang humigit kumulang 1 milyong tenge. Habang inaayos ng tiyuhin ko ang petsa ng operasyon, pinakalma niya ako. Alina, ako na ang bahala sa mga magulang mo. Pumunta ka na sa Pilipinas at mamuhay ka ng maayos. Maging masaya ka. Ngunit hindi ko alam kung paano ako magiging masaya. Puno ng kalungkutan ang aking puso dahil ipinagbili ako dahil sa pera. Gabi-gabi akong umiiyak. Paano niyo nagawang ipagbili ako sa kakarampot na halaga? Ganito na lang ba matatapos ang buhay ko? Paano na ang mga pangarap ko? Gusto kong maging isang panadero. Sinisisi ko ang aking tadhana. Inabot ng 2 buwan ang pag-aayos ng mga dokumento at visa. Sa panahong iyon, pinanood ko ang operasyon ni Papa. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ito, sinabi ng doktor. Natanggal na namin ang cancer. Pero hindi pa ito nangangahulugang ganap na siyang magaling. Kailangan pa rin ng patuloy na pag-aalaga. Natapos din ng maayos ang operasyon ni Mama. Ngunit hindi ako masaya. Dahil sa aking sakripisyo, nabuhay ang aking pamilya, kapalit ng aking mga pangarap at aking buhay. Kumikilos na lamang akong parang isang robot. Walang emosyon. Isang pakiramdam ng kawalan. Nabook na ang aking flight papuntang Pilipinas. Makalipas ang ilang araw, aalis na ako sa Kazakhstan at pupunta na sa Pilipinas. Sa isang banyagang bansa, sa isang estrangherong tao, gabi-gabi akong umiiyak. Anong kasalanan ko para magkaroon ng ganitong tadhana? Bakit ako ipinanganak na mahirap? Bakit hindi ko maabot ang aking mga pangarap? Ngunit walang sagot, hindi patas ang mundo, at ang kahirapan ay isang kasalanan. Nagsimula akong mag-impake. Hindi marami ang aking dadalhin. Ilang pirasong damit at ilang litrato. Iyon lang ang lahat sa akin. Dumating ang araw ng aking pag-alis, papuntang Pilipinas. Sa airport, inihatid ako ni Mama at ng aking tiyuhin. Walang tigil sa pag-iyak si Mama. Alina, patawarin mo ako. Patawad talaga. Kung hindi lang naging inutil si Mama. Kung kumikita lang ako ng pera, hindi kita hahayaang umalis ng ganito. Niyakap ko nang mahigpit si Mama. Okay lang po, Mama. Mabubuhay po ako ng maayos doon. Huwag po kayong mag-alala. Ngunit nanginginig din ang aking boses. Magiging okay nga ba ako? Magiging masaya kaya ako? Niyakap din ako ng aking tiyuhin. Alina, lakasan mo ang loob mo. Mabuting bansa daw ang Pilipinas. Mabubuhay ka ng maayos doon.
ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Sa loob ng eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang Almaty. Ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Kung saan naroon ang lahat ng aking alaala. Sa unang pagkakataon, iniiwan ko ang aking bayan. Papunta sa isang banyagang bansa, sa isang estrangherong tao. Ayokong mapansin ng katabi ko kaya tumalikod ako paharap sa bintana. Lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap. Puti ang labas. Walang makita. Tulad ng aking kinabukasan, ipinikit ko ang aking mga mata at nag-isip. Paano ako mabubuhay ngayon? Paano ko ito kakayanin? Makalipas ang ilang oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, kinabahan ako. Kailangan ko nang harapin si Paulo, ang taong makakasama ko habang buhay. Isang taong iilang beses ko palang nakita sa video call. Pinagpawisan ang aking mga kamay. Paglabas ko ng arrival gate, kumakaway si Paulo. Hi, Alina. Dito. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa kaba. Kinabahan din ako. Ito ang asawa ko. Habang buhay ko siyang makakasama. Nang lumapit ako, mas maayos siya tingnan sa personal kaysa sa video call. Medyo matangkad at hindi masama ang kanyang itsura. Ngumiti nang may pagkailang si Paulo at kinuha ang aking maleta. Napagod ka ba sa biyahe? Hindi ka ba gutom? Sinubukan niyang makipag-usap gamit ang halong Ingles at senyas. Umiling ako at sinabing ayos lang ako. Patuloy na nagsalita si Paulo. Maganda ang panahon, ano? Unang beses mo sa Pilipinas? Gusto mo bang mamasyal? Maikli akong sumagot. Opo. Hindi po. Ayos lang po. Isang awkward na katahimikan ang namayani. Habang nasa sasakyan papuntang Quezon City, namangha ako sa tanawin ng Pilipinas. Matataas na gusali, malinis na kalsada, at maniningning na mga ilaw. Ibang-iba sa Almaty. Lahat ay bago at banyaga. Habang nagmamaneho si Paulo, palagi niya akong inaalala. Hindi ka ba naiinitan? Gusto mo i-on ang aircon? Pwede ba akong magpatugtog? Gusto mo ng tubig? Nanibago ako sa kanyang pag-aalaga. Ito ang unang pagkakataon na may gumamot sa akin ng ganito. Maingat akong sumagot. Okay lang po. Opo, salamat po. Makalipas ang halos isang oras, nakarating kami sa isang condominium sa Quezon City. Ito ang bahay natin. Inaalok lang natin ito. Hindi malaki pero sana magustuhan mo. Isang maliit na one-bedroom unit ang bahay ni Paulo. Malinis at maayos. At may mga bakas ng paghahanda para sa aking pagdating. Bagong kumot, bagong tuwalya, at kahit tsinelas na pambabae ay inihanda niya. Ipinakita sa akin ni Paulo ang aking magiging kwarto. Ito ang kwarto mo, Alina. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tiningnan ko ang kwarto. Maliit pero malinis. Mukhang bago ang kama at mayroon ding mesa. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa isang di pamilyar na kama at nakatingin sa kisame. Ito na ba ang bahay ko? Makakasama ko ba ang taong ito habang buhay? Muling tumulo ang aking mga luha. Ngunit kinagat ko ang kumot para hindi marinig ang aking pag-iyak. Baka marinig ako ni Paulo. Sinisisi ko ang aking tadhana. Bakit ako pa? Bakit kailangan kong mabuhay ng ganito? Ngunit wala akong pagpipilian. Wala akong babalikan. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang matulog. Kinabukasan, tinulungan ako ni Paulo na mag-adjust sa Pilipinas. In-enroll niya ako sa isang language school na konektado sa marriage agency. Kailangan kong matuto ng Tagalog para makapamuhay dito. 5 beses sa isang linggo, 2 oras sa umaga, iyon ang kurso, at dinala niya ako sa malapit na supermarket para bilhin ang mga kailangan ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, bibilhin ko. Patuloy ang pag-aalaga ni Paulo. Nanibago ako sa kanyang kabaitan, ngunit nagpapasalamat ako. Ang mga unang buwan ay ginugol ko sa pag-aaral ng Tagalog, sa language school at pag-adjust sa Pilipinas. Mas mahirap pala ang Tagalog kaysa sa inaasahan ko. Ang pagbigkas ay mahirap at ang gramatika ay komplikado. Ngunit nag-aral ako ng mabuti.
Kailangan kong matuto ng Tagalog para mabuhay dito. Mababait ang mga guro sa language school at nagkaroon ako ng mga kaibigang dayuhan na katulad ko ang sitwasyon. Si Lien mula sa Vietnam, si Maria mula sa Indonesia, si Xiao Mei mula sa China. Mabilis kaming naging magkakaibigan. Lahat kami ay napunta sa Pilipinas dahil sa international marriage. Nagkakaintindihan kami sa aming kalagayan at nagdadamayan. Pag-uwi ni Paolo galing sa trabaho, palagi niya akong inaasikaso. Kamusta ang klase? Gumagaling ka na ba sa Tagalog? Anong gusto mong kainin? May kailangan ka ba? Unti-unti, nabuksan ang aking puso kay Paolo dahil sa kanyang patuloy na pag-aalaga sa akin, isang dayuhan sa Pilipinas. Hindi siya masamang tao. Sincere siya sa akin. Baka pwede rin akong maging masaya. Iyon ang nagsimulang pumasok sa isip ko. Walang ipinipilit sa akin si Paolo. Tinatanong niya kung ano ang gusto ko at nirerespeto niya ang aking opinyon. Mayroon palang ganitong lalaki. Unti-unti, nabuksan ang aking puso kay Paolo. Mga 3 buwan na ako sa Pilipinas. Isang araw, umuwi si Paolo na may dalang isang bucket ng fried chicken. Alina, ito ang paboritong pagkain ng mga Pilipino. Tikman mo. Pagbukas ng kahon, nakita ko ang ginintuang manok. Amuusok pa. Iyon ang Jollibee Chicken Joy. Napalunok ako habang tinitingnan ito. Ang bango ng amoy nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasarap na pagkain. Nang kumagat ako, nagulat ako. May ganito pala kasarap na pagkain sa mundo. Malutong, malasa, at mainit. Malutong sa labas, at malambot sa loob. Ngumiti ng masaya si Paolo habang pinapanood akong kumain. Masarap ba? Buti naman. Habang kumakain ako ng manok, masaya ako. Noong bata ako, hindi ako nakakain ng ganitong pagkain. Parang panaginip na kumakain ako ng ganito kasagana. 1 piraso, 2 piraso, patuloy akong kumain. Busog na ako pero gusto ko pa rin kumain. Ngunit bigla akong napaiyak. Habang kumakain ng manok, naalala ko ang aming kahirapan noong bata pa ako. Ang alaala ng 1 pirasong tinapay na pinaghahatian namin, ang mga araw na nagugutom kami, ang itsura ni Mama na ibinibigay sa akin ang kanyang pagkain, at si Papa na nakahiga at nakatingin lang sa kisame. Hindi tumigil ang aking luha dahil sa pag-alala sa aking mga magulang. Nag-alala si Paolo. Bakit ka umiiyak? Hindi ba masarap? Hindi po. Sobrang sarap po kaya ako naiiyak. Naalala ko po ang mga magulang ko. Sagot ko habang umiiyak. Ang mga magulang ko po, hindi pa nakakain ng ganito. Kung humingi po ako ng ganito noong bata ako, hindi po namin kayang bilhin. Walang imik na umupo si Paolo sa tabi ko at tinapik niya ang aking balikat. Miss mo na sila. Ano? Okay lang yan. Magkikita rin kayo ulit balang araw. Gagaling din ang mga magulang mo. Dahil sa kanyang mainit na pagdamay, lalo akong umiyak. Sinusubukan talaga ng taong ito na intindihin ako. Sino-comfort niya ako. Mula noon, ang Chicken Joy ang naging paborito kong pagkaing Pilipino. Sa tuwing kumakain ako nito, nararamdaman ko ang aking bagong buhay sa Pilipinas. Hindi na ako nagugutom. Nakakain ko na ang gusto kong kainin. Habang unti-unti akong nag-adjust sa buhay sa Pilipinas, nagsimula na rin akong mag-ayos ng aking sarili. Pumunta ako sa isang tindahan ng cosmetics na inirekomenda ng kaibigan kong si Lien, isang lugar na tinatawag na Watsons. Pagpasok ko, namangha ako. Ang daming cosmetics dito. Hindi ko ito maisip sa Almaty. Nagulat ang sales lady nang makita ako. Ma'am, ang puti at ganda po ng balat ninyo. Taga saan po kayo? Kazakhstan po. Dahil doon, lalo siyang naging mabait at nagrekomenda ng mga produkto. Itong produkto po, bagay na bagay sa balat nyo. Itong kulay po, babagay sa inyo. Napakaganda ng mga produktong Pilipino. Lalo itong nagpakinang at nagpakinis ng aking balat. Ang aking maputing balat at blonde na buhok ay lalong kuminang matapos mag-makeup. Nagugulat ako sa tuwing tumitingin ako sa salamin. Ako ba talaga ito? Napansin din ni Paolo ang pagbabago. Alina, lalo kang gumaganda. Dati ka nang maganda. Nahihiya ako sa tuwing nakakatanggap ako ng ganitong papuri.
Sa Kazakhstan, hindi ko pa ito narinig kailanman. Habang pumapasok ako sa language school, unti-unting lumakas ang aking loob. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Sa MRT, sa mall, sa restaurant. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang dayuhan. Taga saan kaya siya? Modelo ba siya? Naririnig ko ang mga bulungan. Noong una, nahihiya ako. Pero unti-unti, naging kumpiyansa ako. Maganda raw ako. Pwede rin pala akong mapansin ng iba. Pwede rin pala akong maging maganda. Gumaling din ako sa Tagalog. Pagkatapos ng 6 na buwan, kaya ko nang makipag-usap sa pang-araw-araw na sitwasyon. Nakakapag-usap na kami ni Paulo nang walang Ingles. Mahal, kamusta ang trabaho mo? Sinimulan kong tawagin si Paulo na mahal dahil nalaman kong totoo ang kanyang pagmamahal sa akin. Siya ang aking asawa at ako ang kanyang asawa. Hindi na kami estranghero. Nirerespeto ako ni Paulo. Tinatanong niya kung ano ang gusto kong gawin at nirerespeto niya ang aking opinyon. Saan mo gustong pumunta sa weekend? Anong gusto mong kainin? Kung gusto mong makipagkita sa mga kaibigan mo, sige lang. Hindi niya ako kinukulong. Sa halip, gusto niyang maging masaya ako sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala na may ganitong asawa sa mundo. Ibang-iba sa mga lalaking nakilala ko sa Kazakhstan. Parehong sa loob at labas, naging positibo ako at nagkaroon ng tiwala sa sarili. Nawala na rin ang sintomas ng depression na dinanas ko sa Kazakhstan. Masaya na akong gumising sa umaga at inaabangan ko ang bawat araw. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, nararamdaman ko ang pagbabago. Naging masaya ang aking ekspresyon at nagkaroon ng buhay ang aking mga mata. Natuto ulit akong ngumiti. Nakakangiti na ako ng natural. Isang araw, tinanong ni Paulo, "Alina, kamusta ang buhay mo sa Pilipinas? Masaya ka ba?" Walang pag-aalinlangan akong sumagot. "Opo, masaya po ako. Dahil po sa iyo, mahal." Ngumiti ng malawak si Paulo. "Masaya rin ako, Alina, na nakilala kita. Nang gabing iyon, napagtanto ko, hindi na ako isang taong ipinagbili dahil sa pera. Isa na akong taong nabubuhay kasama ang isang lalaking nagmamahal at gumagalang sa akin. Hindi ito isang transaksyon, kundi isang tunay na kasal, isang tunay na pag-ibig, isang araw ng tagsibol, 1 taon na ako sa Pilipinas." Umuwi si Paulo galing sa trabaho at may seryosong mukha na sinabi sa akin, "Alina, may sasabihin ako. Umupo ka muna." Kinabahan ako. May masamang balita ba? Naisip ko, baka ibabalik na niya ako sa Kazakhstan o baka makikipaghiwalay na siya. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang sasabihin. "Pumunta tayo sa Kazakhstan. Bisitahin natin ang mga magulang mo." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. "Po? Ano po? Sa Kazakhstan?" Tumango si Paulo. "Alam kong miss na miss mo na ang mga magulang mo, Alina. 1 taon mo na silang hindi nakikita. Sa video call lang. Ngayong summer vacation, sabay tayong pumunta. Gusto ko ring magpakilala sa kanila." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. "Talaga po? Pwede po talaga tayong pumunta?" Napahagulgol ako. Umiyak ako ng malakas. Nag-alala si Paulo at niyakap ako. Siyempre naman, pamilya na tayo. Pamilya ko na rin sila. Hindi pwedeng hindi ako magpakilala sa mga biyenan ko. Hindi ako makapaniwala. Napakabuti ni Paulo para isipin ang ganitong bagay para sa akin. "Mahal, salamat. Maraming salamat," sabi ko habang umiiyak. Hindi ko inaasahan ito. Napakaswerte ko. Mula noon, nagsimula na akong maghanda para sa aming biyahe sa Kazakhstan. Nagsimula akong bumili ng mga regalo para sa aking pamilya at mga kaibigan. Pinili ko ang pinakamagandang cosmetics para kay mama. Isang set ng skin lotion at cream na babagay sa kanyang balat. Bumili rin ako ng health supplements para kay papa. Mamahaling ginseng daw ang maganda. Bumili rin ako ng alak para sa aking tiyuhin. At mga Pilipinong pagkain at cosmetics para sa aking mga kaibigan. Sa tuwing pumupunta ako sa mall, bumibili ako ng mga regalo. Ito, magugustuhan ni mama. Ito, bagay kay papa. Ito, magugustuhan ni Natasha. Hindi ako pinigilan ni Paulo sa pagbili ng mga regalo.
Sa halip, tumulong pa siya sa pagpili. Ito kaya ang maganda? O iyon, dalawa na kaya ang bilhin natin? Sa aking mga tanong, ngumiti si Paulo at sumagot. Bilhin mo lahat, matutuwa ang mga magulang mo. At ang mga kaibigan mo rin, bumili kami ng isa pang maleta. Sobrang dami na ng mga regalo. Puno ang dalawang malalaking maleta. Isa para sa aking gamit at isa para sa mga regalo. Isang linggo bago ang aming pag-alis, hindi na ako makatulog ng maayos. Sobrang saya ko. Iniisip ko ang magiging reaksyon ng aking pamilya at mga kaibigan at hindi ako makatulog. Ano kaya ang magiging itsura ni Mama? Gumaling na? Kaya si Papa? Ano na kaya ang itsura ni Tito? Makikilala pa kaya ako ng mga kaibigan ko? Gabi-gabi, iniisip ko ito. Nasasabik, umaasa, at kinakabahan. Pagkatapos ng isang taon, uuwi na ako. Pagkatapos ng isang taon, makikita ko na ang aking pamilya. Habang nag-iimpake, mas marami pa ang regalo kaysa sa aking gamit. Ilang piraso lang ng damit ang dinala ko, at ang natira ay puro regalo. Ngumiti si Paulo at sinabing, Alina, dadalhin mo lahat yan? Hindi ba mabigat? Tumango ako. Okay lang. Kaya kong dalhin lahat. Hindi mabigat kapag iniisip kong matutuwa sila. Ang totoo, mabigat, pero masaya ako. Ito pala ang bigat ng pagmamahal. Pagmamahal sa pamilya. Pagmamahal sa mga kaibigan. Habang nasa sasakyan papuntang Naiya, patuloy akong tumitingin sa labas ng bintana. Naalala ko noong unang beses akong dumaan dito, 1 taon na ang nakalipas. Noon, lugmok ako sa kawalan ng pag-asa at walang nakikitang kinabukasan. Umiiyak akong dumating. Ngunit ngayon, iba na. Kasama ko ang aking mahal na asawa para bisitahin ang aking mga magulang. Sino ang mag-aakala na sa loob ng 1 taon, magbabago ng ganito ang buhay ko? Hinawakan ko ang kamay ni Paulo. Mahal, salamat. Maraming salamat. Sa loob ng eroplano, hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Kinakabahan ako. Magugustuhan kaya ako ng mga magulang mo? Paano kung hindi ko sila maalagaan ng maayos? Ngumiti ako at sumagot. Siyempre naman. Alam mo ba, kung gaano mo ako inaalagaan, malalaman din nila iyon. Nakahinga ng maluwag si Paulo. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Salamat, mahal. Swerte ako na nakilala kita. Nakarating kami sa Almaty Airport. Pagbaba ng eroplano, pagkatapos ng immigration, at paglabas sa arrival gate, parang sasabog ang aking dibdib. Sa isipang malapit ko nang makita ang aking mga magulang, namuo ang luha sa aking mga mata. Pagbukas ng pinto, nakatayo roon si Mama at ang aking tiyuhin. Pamilya ko na nakita ko. Pagkatapos ng 1 taon, noon ko nalaman kung gaano kahaba ang 1 taon. Nang makita ako ni Mama at ng aking tiyuhin, hindi sila makapagsalita at nagsimula silang umiyak. Alina, Alina namin, ikaw ba talaga yan? Tumakbo si Mama at niyakap ako ng mahigpit. Umiyak si Mama, umiyak din ako. 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, medyo payat si Mama pero mas malusog kaysa dati. May sigla sa kanyang mukha at matatag ang kanyang paglakad. Mama, gumaling na po kayo, 'di ba? Naging maayos po ba ang operasyon ninyo? Lumapit din ang aking tiyuhin at niyakap ako. Alina, ang laki ng ipinagbago mo. Ang ganda-ganda mo. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba talaga si Alina namin? Ibang-iba ka na, kumpara sa 1 taon na ang nakalipas. Nanginginig din ang kanyang boses. Ipinakilala ko si Paulo. Mama, Tito, asawa ko po. Si Paulo. Bumati si Paulo gamit ang inihanda niyang Russian. Tinuruan ko siya ng Russian sa Pilipinas. Sa medyo utal na Russian, bumati siya. Hello. Nice to meet you. Please take care of me. Tama ba ang bigkas ko? Hinawakan ng mahigpit ni Mama at ng aking tiyuhin ang kamay ni Paulo. Salamat. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aming anak. Paulit-ulit na nagpasalamat ang aking tiyuhin. Kay Paolo. Dahil sa iyo, nagbago si Alina. Habang nasa sasakyan pa uwi, walang tigil sa pagtingin sa akin si Mama.
Alina, ang laki talaga ng ipinagbago mo. Gumanda ang balat mo, naging masaya ang itsura mo, ang ganda ng damit mo, at ang galing mong mag-makeup. Naging masaya ka ba talaga sa Pilipinas? Ang ganda-ganda ng anak ko. Tumango ako. Opo, mama. Masaya po ako. Sobrang bait po sa akin ni Paulo. Muling umiyak si mama. Hindi ko alam kung luha iyon ng saya o ng lungkot. Pagdating namin sa bahay, nakaupo si Papa sa sofa sa sala. Hindi na siya nakahiga tulad ng dati. Nakaupo siyang naghihintay sa akin. Papa! Tumakbo ako at niyakap si Papa. Niyakap din niya ako ng mahigpit. Anak ko, dumating ka na. Miss na miss kita. Sobra. Mas malakas ang boses ni Papa kaysa dati. Naging matagumpay ang operasyon. Nakaupo si Papa. Sumagot ang aking tiyuhin. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa perang ipinadala mo, nagamot siya sa magandang ospital. Malaki na ang igininhawa niya. Nakakalakad na rin siya. Napaluha ako sa ginhawa. Hindi na sayang ang sakripisyo ko. Gumaling si Papa. Mas maayos din tingnan si Mama. Mama, naging maayos po ba ang operasyon niyo sa likod? Gumaling na po ba kayo? Ngumiti si Mama at sumagot. Oo, kaya ko nang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain. Okay na rin ang paglakad ko. Lahat yan dahil sa'yo. Dahil sa sakripisyo mo, nabuhay kami. Ngunit biglang napaiyak si Mama. Gumuho ang kanyang ekspresyon. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Alina, patawarin mo si Mama. Pinilit kitang ipagbili dahil sa pera. Araw-araw, hindi ako makatulog sa konsensya. Iniisip ko kung gaano ka nahihirapan sa Pilipinas, kung gaano ka umiiyak. Gabi-gabi akong umiiyak. Parang pinipiga ang puso ko sa tuwing naiisip ko yon. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Mama. Hindi niya ako binitawan at patuloy na umiyak. Patawad, Alina. Patawad talaga. Niyakap ko ng mahigpit si Mama. Mama, hindi po. Masaya po ako. Totoo po. Sobrang bait po sa akin ni Paulo. Maganda ang buhay sa Pilipinas. At lahat po ay maayos. Tiningnan ako ni Mama at sinabing, totoo ba? Hindi ka nagsisinungaling? Hindi mo yan sinasabi para lang mapanatag ako? May pagmamakaawa sa boses ni Mama. Umiling ako. Totoo po, Mama. Tingnan niyo po, ang lusog at ganda ko na po. Dahil po ito sa kaligayahan. Sumang-ayon ang aking tiyuhin. Ate, tingnan mo ang itsura ni Alina. Dati, laging malungkot. Pero ngayon, ibang-iba na. Ganyan ang itsura ng masayang tao. Totoong masaya siya. May buhay ang kanyang mga mata. Tumingin si Mama kay Paulo at sinabing, Manugang, maraming salamat dahil pinalaki mo ng maayos ang aming anak. Hindi pinalaki, kundi pinasaya. Salamat dahil ginawa mong tao ang aming anak. Itinaas ni Paulo ang kanyang mga kamay. Hindi po. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil kay Alina. Masaya ako. Ako po ang maswerte na nakilala ko si Alina. Dahil sa kanyang mga salita, muling umiyak si Mama. Nang gabing iyon, kumain kami kasama ang aking pamilya. Ibinigay ko isa-isa ang mga regalong binili ko sa Pilipinas. Ang cosmetics ni Mama, ang health supplements ni Papa, at ang alak ng aking tiyuhin. Lahat sila ay natuwa sa mga regalo. Umiyak ulit si Mama nang makita ang cosmetics. Bakit ka bumili ng ganito kamahal? Magkano ito? Ngumiti ako at sumagot. Para po gumanda kayo, Mama. Karapatan niyo rin pong maging maganda. Simula ngayon, gamitin niyo po ang magagandang produkto. Habang kumakain, ikinuwento ko ang aking buhay sa Pilipinas. Ang pag-aaral ko ng Tagalog, ang unang beses kong kumain ng Chick Enjoy, ang mga Pilipinong nagsasabing maganda ako, at ang atensyon na nakukuha ko sa Watsons. Tumatawa at umiiyak ang aking pamilya habang nakikinig sa aking kwento. Patuloy na tumatango si Papa. Salamat sa Diyos. Mabuti naman. Masaya ako na masaya ang anak ko. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita ako sa ilang kaibigan ko noong high school. Nagkita kami sa isang cafe at dinala ko ang maraming regalo. Cosmetics, pagkaing Pilipino, at magagandang souvenir.
Mga regalong pinili ko ng may pagmamahal para sa kanila. Habang inilalabas ko ito isa-isa sa aking maleta, nasasabik ako, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Matutuwa kaya sila? Pagdating ko sa cafe, nandoon na ang aking mga kaibigan. Natasha, Olga, Daria. Mga kaibigan ko mula pa noong high school. Alina! Nang makita ako ng mga kaibigan ko, hindi sila makapagsalita. OMG, ikaw ba yan? Ikaw ba talaga si Alina? Ibang-iba ka na. Hindi ako makapaniwala. Sigaw ni Natasha. Alina, ikaw ba talaga yan? Paano ka nagbago ng ganyan? Ngumiti ako at niyakap sila. Long time no see. Miss ko na kayo. Tiningnan ako ni Natasha mula ulo hanggang paa. Alina, ang ganda-ganda mo. Tingnan mo ang balat mo. Parang porselana. At ang damit mo, sobrang stylish. Iba na rin ang hairstyle mo at ang galing mong mag-makeup. Sa Pilipinas mo ba yan binili? Tumango ako. Oo, galing Pilipinas. Gumagamit din ako ng Filipino cosmetics. Maganda talaga ang mga produkto doon. Nagtanong si Olga. Kamusta ang buhay sa Pilipinas? Hindi ba mahirap? Nag-alala kami sa'yo. Dahil international marriage, inisip namin kung okay ka lang. Baka minamaltrato ka. Ngumiti ako at sumagot. Hindi mahirap. Sobrang ganda nga. Mabait ang asawa ko. Maganda rin ang Pilipinas. Masaya ako. 1,000 beses na mas masaya kaysa dito. Nanlaki ang mga mata ni Daria at nagtanong. Talaga? Totoong masaya ka? Kitang-kita sa itsura mo. Ibang-iba ka na. Dati, laging malungkot. Pero ngayon, iba na ang tingin mo. Natural na ang ngiti mo at iba na rin ang pananalita mo. Parang mas may tiwala ka na sa sarili. Ikinuwento ko ng detalyado sa aking mga kaibigan ang buhay ko sa Pilipinas. Kung gaano kalinis ang Pilipinas, gaano kababait ang mga tao, gaano kasarap ang pagkain, gaano kaganda ang cosmetics, gaano ka-convenient ang MRT, at gaano kaayos ang mga ospital. At kung gaano ako, nirerespeto at minamahal ni Paulo. Namangha ang aking mga kaibigan habang nakikinig. Wow! Ang ganda pala talaga sa Pilipinas. Gusto rin naming pumunta. Nakakainggit ka, Alina. Swerte mo. Ibinigay ko isa-isa ang mga inihanda kong regalo. Ito, sikat na cosmetics sa Pilipinas. Subukan nyo. Maganda talaga. Ito, pagkaing Pilipino, masarap. Ito, pakinggan nyo ang kantang ito mula sa isang Filipino drama. Natuwa ang mga kaibigan ko sa mga regalo. Tiningnan ni Natasha ang cosmetics at sinabing, ang mahal siguro nito, ano? Alina, salamat. Salamat sa pag-alala sa amin. Ang bait mo talaga. Maingat na nagtanong si Olga. Alina, pwede mo bang ibigay ang contact ng International Marriage Agency? Gusto ko ring subukan. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Nagulat ako. Talaga? Gusto mo ring pumunta? Tumango si Olga. Oo. Nakikita ko sa'yo na maganda talaga ang Pilipinas. Kung may pagkakataon, gusto ko ring pumunta. Mas maganda siguro doon kaysa dito. Dito, walang kinabukasan. Sumang-ayon si Daria. Ako rin, interesado. Dito, walang kinabukasan. Walang pera. Walang trabaho. Kung pupunta ako sa Pilipinas, magbabago rin kaya ako tulad mo? Magiging masaya kaya ako? Ngumiti ako at sumagot. Siyempre naman, magandang bansa ang Pilipinas. Kung may pagkakataon, pumunta kayo. Magbabago ang buhay ninyo. Tulad ko, magkakaroon kayo ng bagong buhay. Sinabi ni Natasha, sa totoo lang, nagsimula na akong mag-aral ng Tagalog. Online, sa YouTube. Balang araw, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Nagulat ako. Talaga? Nag-aaral ka na? Ang galing mo. Ngumiti si Natasha at sinabing, salamat sa pagiging magandang ehemplo. Mukhang magandang bansa talaga ang Pilipinas. Dahil sa'yo, Alina, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Habang paalis, naisip ko, ang masayang buhay ko sa Pilipinas ay naging pag-asa para sa mga kaibigan ko. Hindi mali ang naging desisyon ko. Ang kasal na akala ko ay pagbebenta dahil sa pera
ay ang nagligtas pala sa aking buhay. Isang regalo mula sa Pilipinas at kay Paulo. Naging simbolo ako ng pag-asa para sa aking mga kaibigan. Sa eroplano pabalik ng Pilipinas, tinanong ako ni Paulo, Alina, kamusta ang pakiramdam mo? Pagkatapos bumisita sa Kazakhstan, nakita mo ang mga magulang mo at mga kaibigan mo. Ngumiti ako at sumagot. Sobrang saya. Gumaling na ang mga magulang ko. Nakita ko ang mga kaibigan ko at napagtanto ko kung gaano ako kasaya. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Masaya rin ako na nakilala kita, Alina. Sana maging masaya tayo palagi. Tumango ako. Oo, mahal. Maging masaya tayo. At balang araw, gusto kong subukan ulit ang pangarap kong maging panadero. Sa Pilipinas, sa tingin ko, kaya ko. Dahil ang Pilipinas ay isang bansa ng pagkakataon, ngumiti ng malawak si Paulo. Siyempre naman, gawin mo lahat ng gusto mong gawin, Alina. Tutulungan kita. Ako na ang magbabayad ng tuition mo sa baking school. Nang marinig ko iyon, nakumbinsi ako. Hindi ako ipinagbili dahil sa pera. Ang pagmamahal ng Pilipinas at ni Paulo ang nagligtas sa akin at sa aking pamilya. Isang himala ito. Magkakaroon na ako ng bagong buhay. Pagdating namin sa Naiya at pauwi na, hindi na banyaga sa akin ang tanawin ng Pilipinas. Ito na ang aking tahanan, ang lugar kung saan kasama ko ang taong mahal ko. Pagdating namin sa aming kondo sa Quezon City, napagtanto ko, dito ako nabibilang. Ito ang aking tahanan. Ang Kazakhstan, ang aking bayan. Ngunit ang Pilipinas, ang aking tahanan. Makalipas ang ilang araw, nagsimula akong maghanap ng impormasyon tungkol sa pagbe-bake sa internet. Maraming baking schools sa Pilipinas at maayos ang sistema ng certification. Madali rin daw makahanap ng trabaho. Sinusuportahan ako ni Paulo sa aking pag-aaral. Huwag mong alalahanin ang tuition. Gawin mo ang gusto mo. Ako na ang bahala. Kapag masaya ka, masaya na rin ako. Nagpapasalamat ako. May ganito palang asawa. Napakaswerte ko. Ang pangarap ko sa Kazakhstan ay muling magsisimula sa Pilipinas. Kasama ang isang asawang nagmamahal at sumusuporta sa akin. Masaya ako. Parang isang himala ang lahat. Isang taon na ang nakalipas. Lugmok ako sa kawalan ng pag-asa. Pero ngayon, nangangarap na ako ng pag-asa. Muli kong pangarap na maging isang panadero. Ang pangarap na isinuko ko ay muli kong aabutin. Tumawag ang mga kaibigan ko mula sa Almaty. Nakipag-ugnayan na raw si Olga sa isang international marriage agency. Si Natasha naman ay masigasig na nag-aaral ng Tagalog. Nakakabasa na raw siya ng Tagalog. Si Daria ay naging interesado na rin sa Pilipinas. Ang kwento ko ay nakaimpluwensya sa kanila. Kumakalat na ang positibong imahe ng Pilipinas, ang pananaw na ang Pilipinas ay isang bansa kung saan maaabot ang mga pangarap. Nagpadala ako ng mensahe ng suporta sa kanila. Sana maging masaya rin kayo. Magandang bansa ang Pilipinas. Kung may pagkakataon, pumunta kayo. Magbabago ang buhay ninyo. Tulad ko, maaabot ninyo ang inyong mga pangarap. Nagpadala sila ng pasasalamat. Alina, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Masaya akong nabubuhay ngayon sa Pilipinas. Ang simpleng buhay na kasama si Paulo sa sofa, kumakain ng chick-in joy, at nanonood ng teleserye, ay napakasaya para sa akin. Tuwing weekend, namamalengke kami at namamasyal sa parke. Kumakain kami ng instant noodles sa Luneta Park. Ang simpleng buhay na ito ay parang isang himala para sa akin. Ito pala ang kaligayahan. Ito pala ang disenteng pamumuhay. At malapit na akong mag-enroll sa isang baking school. Muling sisimulan ang pangarap kong maging isang panadero. Ang pangarap na isinuko ko sa Kazakhstan ay aabutin ko sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Sinabi ni Paulo na tutulong siya sa gawaing bahay habang nag-aaral ako. Sabay tayong magsikap, sabi niya. Ang pangarap mo ay pangarap ko na rin. Isang napakabuting tao. May ganito palang lalaki sa mundo. Hindi na ako malungkot. Hindi naman hid ang aking mga emosyon. Masaya akong gumising sa umaga at masaya akong matulog sa gabi. Inaabangan ko ang kinabukasan.
Bawat araw ay parang isang regalo. Lahat ito ay dahil sa Pilipinas at kay Paulo. Dahil sa bansang ito at sa taong ito na gumagalang at nagmamahal sa akin, binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay. Regular akong tumatawag sa aking mga magulang. Sa video call, laging umiiyak si mama pero nakangiti. Ang anak ko, mukhang masaya talaga, sabi niya. Salamat sa Diyos. Gumaling na rin si Papa at nakakapaglakad-lakad na raw. Ang aking tiyuhin ay laging nagpapasalamat kay Paulo. Salamat sa pagligtas sa aming pamangkin. Nakakilala siya ng isang napakabuting tao. Dahil sa aming manugang na Pilipino, nabuhay ang aming pamilya. Napagtanto ko. Hindi ako ipinagbili dahil sa pera. Ang bansang Pilipinas at ang aking pamilya ay binigyan ng bagong pagkakataon. Si Paulo ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi na ako taga-Kazakhstan o taga-Pilipinas, kundi isang taong nagmamahal sa parehong bansa. Gusto kong maging isang tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa. Ang mga kaibigan ko sa Almaty ay humahanga na ngayon sa Pilipinas. Sinasabi nilang gusto nilang magpakasal sa isang Pilipino. Gusto nilang manirahan sa Pilipinas. Dahil ako ang buhay na patunay, ang patunay na sa Pilipinas, pwedeng maging masaya. Naging pag-asa at ehemplo ako sa kanila. Naging tagapagpalaganap ako ng magandang imahe ng Pilipinas. Isang bansa ng pagkakataon, isang bansa kung saan maaabot ang mga pangarap. Ito ang aking kwento. Isang kwentong nagsimula sa kawalan ng pag-asa ngunit nagtapos sa pag-asa. Isang kwentong akala ko ay pagbebenta dahil sa pera, ngunit sa huli ay paghahanap ng pag-ibig. Isang himala ng bagong buhay na regalo sa akin ng bansang Pilipinas at ng lalaking si Paulo. Napakasaya ko ngayon at umaasa akong magiging panghabang buhay ang kaligayahang ito. Kasama ang Pilipinas at ang aking mahal na asawa. At balang araw, kapag naging panadero na ako, gusto kong magbahagi ng kaligayahan sa maraming tao. Iyon ang aking bagong pangarap. Kamusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe, i-like, at i-on ang notification para sa mas marami pang kwento. Sumali sa aming membership at pindutin ang hype button para maibahagi ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.